Isa kang taong may bisyo sa labanan ng mga robot kaya't marami kang utang kung kani-kanino, at nagawa mo pang ibenta ang sarili mong anak upang makabili ka ng panglaban mong bagong fighting robot. Ano ang nakaka-excite na nangyari sa mag-ama at ano ang ginawa ng anak na si Max sa nakita niyang lumang robot na si Atom at bakit nagawang mapanumbalit nito ang relasyon ng mag-ama, at iyan ang ating aalamin sa movie natin ngayon na pinamagatan with Steve. Welcome to Unfiltered Thoughts Love movie recaps. Real life stories. and thought-provoking content. You're in the right place. Relive the best moments from your favorite films. Discover inspiring and eye-opening real-life stories. Explore unique perspectives on trending topics. Don't miss out. Like and follow Unfiltered Thoughts now and be part of a community that values storytelling and deep conversations. Welcome to Unfiltered Thoughts! Si Charlie ay isang retired boxer na may mga utang sa iba't ibang mga tao at dahil ang mga boxer ay pinalitan na ng mga robot sa arena kaya't nawalan na siya ng trabaho. Nakipag-deal sa kanya ang host na si Ricky kung saan ay nanako ito na babayaran siya kung lalabanan ng kanyang robot na si Ambush ang kanyang toro. Tingkatiting ay hindi nag-alala si Charlie sa kanyang robot at nagawa ni Ambush na ihampas ang toro sa lupa. Dagling nakaiwas ang robot sa pag-atake at inuppercut din nito ang mabangis na hayop. Inakala ni Charlie na panalo na siya ngunit biglang sinuwag ng toro ito kaya't natanggal ang isang paa ng robot. Patuloy na nilasog ng hayop si Ambush habang nagmamakaawa si Charlie na ihinto na ang show hanggang sa tuluyan ng nasira ang kanyang robot. Sinubukang tumakas si Charlie para hindi siya masingil ngunit sinabi ng dalawang lalaki na namatay na ang kanyang ex. Kaya't kailangan niyang umattend ng korte para sa custody ng kanyang anak na lalaki na si Max. Walang pagpapahalaga si Charlie kay Max dahil handa na itong pirmahan ang mga papel upang ibenta ang anak sa kapatid ng kanyang ex dahil mayaman ang asawa nito. Pagkakuha ng pera ay agad na bumili ito ng kanyang bagong robot na si Noisy Boy. Umuwi na ito sa kanyang girlfriend na si Bailey at may utang din siya dito. At pagkatapos ay biglang iniwanan ng mag-asawa sa kanya ang kanyang anak na si Max. Galit ito sa kanya hindi dahil sa ibinente siya ng ama ngunit galit ito dahil hindi siya binigyan ng perang pinagbentahan sa kanya. Pagkatapos ay dumating na ang kanyang robot na binili, isang napakalaking machine ito na merong samurai. Ginamit niya ang voice control ngunit hindi nag-respond ito. Sa kabutihang palad ay super fan din ng mga naglalabang robot si Max at nagawa niyang mautusan ito sa pamamagitan ng pagsasalita niya ng Japanese. At agad na nilagay ni Charlie ang robot sa truck upang ilaban ito sa isang kompetisyon at sumama si Max sa kanya. Sinabi ni Charlie sa organizer na gusto niya ang main fight para sa kanyang robot. Sinabi naman ni Max sa ama na kumuha na lang siya ng ibang card dahil hindi pa nila nagagamit ang bagong robot. Tumanggi si Charlie kaya't nagpatuloy na ito na labanan ng champion na si Midas. Pumwesto na ang mga fighter habang excited na nagsisigawan ng mga tao. Dagling umatake ng napakalakas na suntok ang robot ni Charlie sa kalaban at patuloy na pinagsusuntok nito ng kaliwat kanan si Noisy Boy. Naging sobrang confident si Charlie ngunit biglang sinuntok ni Noisy Boy ang kanyang robot at dahil hindi pa niya alam controlling ito ay nagkakamali-mali siya sa pagpapagalaw ng robot kaya't naputol ng kalaban ang kamay at natanggal nito ang ulo ng kanyang robot. Sinisi siya ni Max dahil sa kanyang kapabayaan sa robot ngunit hindi inamin ni Charlie ang kanyang pagkakamali at isinisi niya ang lahat sa robot. Pagkatapos ay nagpunta na sila sa scrapyard upang mamulot ng ilang mga parts upang makagawa ng isang robot para sa susunod na laban. Nagalugad na nila ang lahat ngunit wala silang makitang kahit anong pwedeng gamitin. Ngunit biglang lumubog ang lupa kaya't nahulog si Max dito. Tinanay ang bata ng malakas na baha ngunit bigla siyang sinunggaban ng tila isang bakal na kamay kaya't nakaligtas ito. Pagkatapos ay nakita ni Max ang katawan ng isang lumang robot na nakalubog sa lupa. Gusto niyang kuhanin ito ngunit ayaw ni Charlie dahil luma naman ito. Inuwi nila ang robot kila Bailey at napagana niya ito. Sinabi ni Bailey na mayroon itong shadow function kaya't ito ang dahilan kung bakit nagagaya nito ang galaw ng isang tao. Habang nililinis ni Max ang robot ay nakita niya na Atom pala ang pangalan nito. Gusto ni Max na ilaban ni Charlie ang robot sa kompetisyon. Ngunit sinabi ng ama na isa lang itong sparring robot, ibig sabihin na pwede itong sumuntok ngunit hindi naman ito nakakasira. Isinama niya si Charlie sa liga ng mga fighting robot at ikinuha niya ito ng sponsor, ngunit kahit na ang kanyang best friend ay ayaw mamuhunan sa kanya dahil sa kanyang palaging pagkatalo. Kaya't dinala na lang niya si Atom sa labanan ng mga sirang robot. Kinamo ni Max ang champion robot na si Metro kaya't humusta ang may-ari nito ng $1,000 kung hindi tatagal ang laban sa first round.
Pumasok na ang dalawang robot sa ring at sa una pa lang ay agad na pinabagsak na ng kalaban si Atom. Tinuruan ni Charlie ang anak na pagalawin ang robot ngunit dahil sa walang experience ang bata kaya't nabugbog si Atom ng paulit-ulit. Gustong pumalit ni Charlie sa anak upang makaligtas ang robot sa unang round ngunit hindi pumayag si Max kaya't na-knockout ito ng kalaban. At habang nagka-countdown ay himalang bumangon si Atom bago ang huling segundo at nagawa nitong makaligtas sa unang round kaya't kumita sila ng $1,000. Gusto ng kalaban na doblehin ang pusta kaya't dagling pumayag si Max ngunit nadismaya naman si Charlie. Dahil kabisado na ni Max si Metro sa first round kaya't sinabi niya sa kanyang robot na humakbang ito pabalik at pagkatapos ay tumalon si Atom at in-uppercut nito ang kalaban kaya't nag-malfunction ito at agad na bumagsak. Nagpalakpakan ang lahat dahil sa kanilang pagkapanalo at dagling kinuha ni Charlie ang pera sa kalaban. Sinabi ni Max sama na turuan nito si Atom kung paano lumaban sa pamamagitan ng pagkopya nito sa kanyang mga galaw. Nag-alinlangan si Charlie dahil matagal na siyang hindi nakakapag-boxing at dahil natalo siya sa pinakahuli niyang laban. Pagkatapos niya mapag-isipan nito ng buong gabi ay tinuruan na din niya ang robot upang matulungan ang anak. At dahil sa teamwork ng mag-ama ay nagresulta ito ng kanilang mga pagkapanalo sa mga magagaling na mga kalaban kaya't kumita na sila ng malalaking pera. Dahil sa kanilang pagsikat ay inalok sila ng Big Fighting League ng isang laban para sa national champion na si Twin Cities. Samantala ay gusto ni Lim Kobe na may-ari ng robot na si Zeus na bili ng kanilang robot ng halagang $100,000 ngunit tinanggihan ito ni Max. Gusto ni Charlie na tanggapin na ang alok ngunit ayaw talaga ni Max at sinabing priceless ang kanyang robot at hindi niya ito ibinibenta. Nagsimula na ang laban at lumakad na ang kalabang champion sa ring ngunit hindi naman natatakot si Max at nagpakitang dilas ito sa ring. Nagpalitan na ng suntok ang dalawang robot at na-corner ni Twin City si Atom dahil sa kanyang lakas, nahirapan si Charlie na sanggahin ang suntok ng kalaban dahil dalawa ang ulo nito. At sa wakas ay nakita niya ang kahinaan nito sa balikat kaya't nagawa nitong maka-counter-attack habang itinutulak niya ito pabalik, sumugod si Atom sa malaking robot habang sinusuntok niya ito at tinapos niya si Twin City sa kanyang napakalakas na uppercut. Nagkagulo ang mga manunood dahil natalo ng isang underdog ang isang national champion. Galit pa din si Max kay Lim Kobe dahil sinubukan nitong bilhin ang kanyang robot at hinamon nito ang kanilang team para sa isang laban. At habang palabas ang mag-ama sa building ay biglang dumating si Ricky upang singilin ang utang ni Charlie, nilabanan siya ni Charlie ngunit binugbog siya ng grupo nito. At pagkatapos ay kinuha nila ang lahat ng perang napanalunan ng mag-ama. Naisip ni Charlie na delikado si Max sa kanya kaya't ibinalik niya ito sa kapatid ng kanyang ex. Nalungkot si Max at nagalit ito sa kanya at hindi siya sigurado sa kanyang desisyon na ilayo ang anak. Humingi ng advice si Charlie kay Bailey, sinabi niya na hindi siya nararapat para sa anak at sinabing mas maraming pera ang foster parents nito. Sinabi ni Bailey na mas mahalaga ang pagmamahal ng isang ama kesa sa pera. At hinimok niya ito na ipaglaban ng kanyang anak at dahil naantig si Charlie sa sinabi ni Bailey kaya't humingi ito ng tawad sa anak. Sinabi din niya kay Max na tinanggap na niya ang laban sa robot na si Zeus kaya't napangiti niya muli ito. Naglakad na sila sa ring habang nagsisigawan ang mga tao sa underdog na si Atom pagkatapos ay nakita ni Charlie na dumating si Bailey upang suportahan sila. Pumasok na si Zeus sa stage at tumalo na ito patungo sa ring, nagsimula na ang laban at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok si Zeus kaya't agad na bumagsak si Atom. Dahan-dahan itong bumangon ngunit muli siyang pinabagsak ni Zeus pagkatapos lang ng magkasunod na suntok, tila mayroong sariling isip si Atom at patuloy itong bumabangon habang galit na pinagsusuntok siya ni Zeus. Ngunit nagawa nito ang kanyang napakalakas na uppercut kaya't halos mawala na ng malay si Zeus, patuloy na nakipaglaban si Atom ngunit mabilis na nakabawi ang kalaban at nagpawala ito ng mga suntok hanggang sa tumunog na ang ring para sa first round. Kaya't dagling inayos ng mag-ama si Atom at muling tumunog na ang ring at patuloy na nakipaglaban ito kay Zeus. At sa buong round ay nagkaroon na ito ng mga damage habang tumatanggap ng napakaraming suntok sa kalaban. At sa round 4 ay tinulak ni Zeus si Atom sa corner at pinagsusuntok niya ito ng paulit-ulit kung saan ay nalaman ni Charlie na nasira na ang kanilang voice control at dahil wala nang magagawa pa kaya't nagpa siya si Charlie na gamitin na ang shadow function para sa final round. Nagpalitan sila ng mga suntok ngunit itinulak muli ni Zeus si Atom sa corner at habang nakatawa ay hinamon nito ang kalaban na ipagpatuloy ang mga pag-atake. Ginamit ni Zeus ang lahat ng kanyang lakas upang tapusin si Atom, ngunit bumagal ito kagad at nawala ang lakas dahil sa kanyang sobrang paggamit nito. Kaya't kinuha ni Charlie ang pagkakataon at nagpakawala ito ng galit na mga paghihiganti, napatras ang kalaban na tila na paralisado na ito. Napaluha si Max sa saya na makita niya ang kanyang ama dahil muling bumalik na ang hilig nito sa boxing, nagpatuloy na sa pag-atake si Atom kaya't nagawa nitong mapabagsak si Zeus dahil sa napakalakas nitong suntok.
Nagawa nitong makabangon upang makatanggap muli ng mga suntok mula kay Atom hanggang sa tumunog na ang bell bilang senyales ng pagtatapos ng laban. At kahit na pinili ng mga judge na ipanalo si Zeus dahil sa score nito ngunit idineklara naman ng mga manunood na si Atom ang People's Champion. Nag-cheer si Charlie sa tagumpay ng kanyang anak habang isinisigaw naman ng mga tao ang kanilang pangalan. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito at pakiclick mo na din ang notification bell at mag-like ka na din upang matulungan mo ang ating channel. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagtulong. Ingat po palagi Lods. God bless. Relive the best moments from your favorite films. Discover inspiring and eye-opening real-life stories. Explore unique perspectives on trending topics. Don't miss out. Like and follow Unfiltered Thoughts now and be part of a community that values storytelling and deep conversations. Welcome to Unfiltered Thoughts. Yay!